Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin ito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila ay nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at ang mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo. At pagkatapos, siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay saksi. Madaling magsabi ng naniniwala ako. Madaling magsabi ng alam ko si Jesus ay buhay. Pero ang tanong, nakikita ba natin ito sa buhay natin? Sapagkat sa panahon ngayon, hindi kulang ang salita. Ang kulang, mga saksi, witnesses. Naranasan mo na bang may nagsalita sa iyo tungkol sa Diyos pero hindi mo maramdaman sa kanyang buhay? O baka ikaw mismo, alam mo ang pananampalataya mo pero nahihirapan kang ipakita ito sa gawa. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Lucas sa araw na ito, nagpapakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Takot sila, naguguluhan, hindi makapaniwala at sa gitna ng kanilang kalagayan, binigyan sila ni Jesus ng isang malinaw na pagkakakilanlan. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Isang salita ang tumatagos sa buong mensahe at yan ay ang pagiging saksi o witness. Sa tagpong ito, ang mga alagad ay hindi pa handa. Natatakot sila. Iniisip nila na multo ang kanilang nakikita. Ibig sabihin, kahit nakita na nila ang walang laman na libingan, kahit may balita na ng muling pagkabuhay, may pagdududa pa rin. Ngunit ano ang ginawa ni Jesus? Hindi niya sila pinagalitan. Hindi niya sila iniwan. Sa halip, lumapit siya. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at paa. Kumain siya sa harapan nila. At higit sa lahat, pinuksan niya ang kanilang isip upang maunawaan ang kasulatan. Ibig sabihin, ang pagiging saksi ay hindi nagsisimula sa lakas ng loob. Nagsisimula ito sa karanasan ng presensya ni Jesus. Bago tayo maging saksi, kailangan muna nating makatagpo si Kristo. At kapag siya ay ating nakatagpo, may tatlong bagay na nangyayari. Una, ang takot ay napapalitan ng kapayapaan. Sinabi ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo. Ang tunay na saksi ay hindi perpekto, ngunit may kapayapaan sa puso. Ikalawa,
Ang kalituhan ay napapalitan ng pag-unawa. Binuksan ni Jesus ang kanilang isip. Ang saksi ay hindi lamang nakakaramdam, kundi nakakaunawa. Ikatlo, ang pagiging pasibo ay napapalitan ng misyon. Hindi niya sinabi, magpahinga kayo. Sinabi niya, kayo ang mga saksi. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay hindi itinatago, ito'y ipinapahayag. Ngunit paano tayo nagiging saksi sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi lamang sa pagsasalita, kundi napakahalaga, yung ating buong pamumuhay ay isang pagpapatotoo. Kapag pinili nating magpatawad kaysa magalit, tayo ay nagiging saksi. Kapag nananatili kang tapat kahit mahirap, ikaw ay nagiging saksi. Kapag nagmamahal tayo kahit hindi ka mahal-mahal, o kahit hindi mahalin, tayo nagiging saksi. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging saksi. Kailangan mo lang maging totoo. Ang mga alagad na pinili ni Jesus ay hindi perpekto. Sila'y nagduda, sila'y natakot. Sila ay tumakbo noong siya'y ipinako sa krus. Pero sila rin ang pinili niya upang maging witnesses, maging saksi niya na siya'y buhay. Bakit? Dahil ang saksi ay hindi tungkol sa kung gaano ka kagaling, kundi kung gaano mo naranasan ang awa ng Diyos. Ang tunay na saksi ay hindi nagsasabing, ako ay banal, kundi ako ay minahal. Ako'y pinatawad. Ako'y binago ng Diyos. At ito ang nagbibigay kapangyarihan sa ating patotoo. Hindi ang ating perfection, kundi ang ating karanasan na mahalin, na patawarin, na tanggapin. Ngayong Pasko ng pagkabuhay, huwag nating itago ang ating pananampalataya. Hindi kailangan ng mundo ng mas maraming opinyon. Kailangan ito ng maraming saksi, maraming patotoo o witnesses. Maging patotoo ka sa iyong tahanan, sa paraan ng iyong pagmamahal. Maging saksi ka sa iyong trabaho, sa iyong katapatan. Maging saksi ka sa iyong komunidad, sa pamamagitan ng iyong paglilingkod. At magsimula tayo sa simpleng paraan. Ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ipakita natin ang ating pananampalataya sa ating gawa. At huwag tayong matakot dahil hindi tayo ang nagsasalita kundi ang Diyos sa pamamagitan natin. Dahil sa huli, ang tanong ay hindi naniniwala ka ba? Kundi ikaw ba ay saksi, patotoo? Mga kapatid, sa anong konkretong paraan tayo tinatawag ng Diyos upang maging patotoo ng kanyang muling pagkabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, ikaw na muling nabuhay, punuin mo ang aming puso ng iyong kapayapaan. Buksan mo ang aming isip upang maunawaan ng iyong salita at bigyan mo kami ng tapang na maging saksi ng iyong pagmamahal. Kahit sa aming kahinaan, gamitin mo upang ipahayag ang iyong katotohanan sa mundo. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.